Pinadapa ng SMB ang TNT Tropang 5G sa Game 3 ng kanilang bakbakan. Nang makapanayam ng media, kaagad ibinigay ni Junmar Fajardo ang rason bakit madali nilang napulbos ang grupo ni Coach Chot Reyes. Sinagot naman ni Coach Chot Reyes ang tanong ng media tungkol sa enkwentro nila ni Jericho Cruz nang matawagan ng technical foul ang huli at si William Navarro iiwan ang Magnolia. Kontrata sa Busan KCC Aegis, tumataginting na $18,000 kada buwan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Muling pinadapa ng SMB ang naghahangad ng Grand Slam ngayong season na TNT Tropang 5G at nang makapanayam ng media, inilabas ni Junmar Fajardo ang isa sa pinaka-importanting rason bakit hindi na nakaporma sa Game 3 ang kalabang grupo ni Coach Chot Reyes. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Junmar Fajardo sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Lahat kami nagpakitang gilas, lahat ng ipinasok ni Coach Leo Austria sa laro, nag-step up, sinunod lang namin ang play niya at magandang naging paghahanda namin. Kaya masaya kami na nakuha namin yung panalo. Totoo yung sinabi ni Junmar, mga playoffs ha. Lahat ng pinasok ni Coach Leo nagpakitang gilas sa bakbakan, di ba? Walang nasayang sa bawat tapik ni Coach Leo sa bench para makatulong sa loob ng court. Na-execute din nila ng maayos ang game plan kaya siguro maganda talaga yung naging resulta sa kanila. Si Junmar kumamada na naman ng double-double, 33 points, 11 rebounds kasama ang 3 assists, 1 steal at 1 block. Grabehan ha, may production talaga siya sa lahat ng departamento. Hindi siya napigilan ni Kyle Williams, ni BGR, and of course si Galinato, di ba? Si Poy Aram, as expected, hindi siya nakapaglaro bunga ng kanyang injury na nakuha niya nung Game 2. So hopefully sa Game 4 okay na siya para mas maging parehas kahit paano ang laban sa SMB. Nung unang dalawang quarter, okay pa yung laban pero nung dumating na yung third, doon ako mawala talaga yung SMB. Tinangka namang humabol ng TNT, nagpakawala pa sila ng 15-4 run. Pero hindi na talaga bumitaw ang SMB sa kalamangan na hawak nila doon. Kahit nahirapan din silang makakamada sa mga natitirang minuto, bumawi naman sila sa dulo ng bakbakan ng SMB. And as usual, hindi na naman pumasok ang mga birada ni Calvin Aptana sa natitirang ilang minuto para makahabol sila. Si RR Pugoy ganun din Puro error na rin sila doon Plus malagkit din ang depensang inilatag ng SMB dito sa TNT talaga. Yung turnovers na naman nila ang isa sa mga nakita nating dahilan bakit pinulbos sila ng grupo ni Junmar Fajardo. Nagtala sila ng 18 turnovers Tapos, base sa report ng Fieldstar, nagtala ang SMB ng 32 points sa 18 turnovers na yun. So, ang sakit na sa parte ni Coach Chot Reyes, di ba? Kung maalala natin sa interview kay Calvin Aptana, sinabi niya nagagawa nila ng paraan ng mga ganong pagkakamali. Kasi sabi niya, paulit-ulit na lang yung ganong pangyayari Pero base sa resulta ng laban at stats na itinila nila kagabi, ganun pa rin. Hindi nila nagawa ng paraan yung turnovers nila. Bago pa yumukod ang TNT Tropang 5G sa grupo ni Coach Leo Austria, nasaksihan muna ng lahat ang tila isang confrontation scene sa pagitan ni Coach Chot Reyes at Jericho Cruz. Nagugat ang nasabing eksena nang makita ni Jericho na pumapalakpak si Coach Chot. Bunga ng itinawag ng referee na technical foul sa isang pisikal na enkwentro ni Jericho Cruz kay Calvin Aptana. Ang issue ay kaagad na ipinaliwanag ni Coach Chot Reyes. Narito ang kanyang pahayag. Tutuuan natin si Coach Chot sa report ni Christian Jacinto ng Spain. Pumapalakpak lang ako, hindi ko alam bakit siya naiinis. Alam kong mabibigyan siya ng technical kaya pumapalakpak lang ako. Sabi niya, bakit? Ano ba ginawa ko? Sabi ko, pumapalakpak lang ako. Ano ba ginagawa ko? Di ko siya kinausap, wala akong sinabi sa kanya. Pumalakpak lang ako kasi technical So alam ko, makakakuha kami ng free throw. Akala niya yata, sa kanya directed Siyempre, nakatingin ako sa kanya at pumapalakpak ako. Sa mga playoffs, nainis si Jericho. Yun lang yun, wala nang iba doon. Nainis siya kasi natawagan ng technical. Pero kung titingnan mo talaga yung nangyari sa kanila ni Calvin Aptana, mabigat talaga yung foul niya. Kung tutusin, dapat nung unang birada niya pa lang kay Calvin, natawagan na siya dun Pero naging conservative pa yung rep. Natawagan lang siya nung pangalawa na nilang encounter at sa ere na nangyari yon habang bumibira si Calvin Aptana. Sa isang side, matapos kuhanin ng media ang panig ni Coach Chot, hindi na umano nagpaunlak ng pahayag si Jericho Cruz. Mas minabuti na lang niya na hindi na lang magpaliwanag. Anyway, 2-1 na sila dito mga ka-playoffs. Sobrang taas na ng moral ng SMB dito at para sa akin, critical ang Game 4 para sa TNT Tropang 5G. Kapag kasi nakuha ng SMB ang Game 4, mas gigipitin na nila ang TNT sa Game 5 para makuha nila yung kampyonato, di ba? Pero syempre alam natin, maghahanda si Coach Chot sa Game 4 Alam naman nating lahat na hinahabol nila yung Grand Slam, kaya hindi sila basta-basta bibigay sa Game 4. Gagawin nila ang lahat ng paraan para hindi magkaroon ng bentahe ang SMB. Habang nasa kainitan na bakbakan sa PBA
Finals. Sumabog naman ang balitang tatawid ulit ng KBL ang isa sa magiging future sana ng Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victorero. Base sa inilabas na report ni Homer Saison, papatawid na si William Navarro sa KBL at sa aspeto ng pananalapi, mas malaki sa kinikita nito sa PBA. Narito ang pasabog ni Homer Saison. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa kanyang report sa Spain. Ang matigas na player mula sa Ateneo ay nasa final stage na ng paglagda ng kontrata upang sumali sa Busan KCC Aegis ng KBL. Tumanggi nang magkomento ang kampo ni Will sa aking kwento, pero ayon sa isang maimpluwensyang ahente na may mga kliyente sa KBL, dahil sa kanyang track record, pagiging dating manlalaro ng national team at ang kanyang potensyal, maaaring makakuha si Navarro ng multi-year na kontrata na may sahod na higit sa $18,000 kada buwan. Grabe, laki ha. Sa palitan po ngayon mga playoffs, ang $18,000 ay tumataginting na 990,000 pesos. 2 buwan na po siya ng isang PBA veteran, hindi ba? Sa kaso ni William Navarro, naniniwala tayo na deserve naman niya talaga yung ganong kalaking halaga. Kaya para sa akin, tama lang na umakyat siya sa puno ng iba kung kaya nilang maibigay sa kanya yon, di ba? Ang problema, yung Magnolia, naiwan sila sa kangkungan dito. Kinuha nila si William Navarro sa Northport kapalit ni The Beast. Tapos, base sa report ni Homer Saison, nauwi lang yun sa wala, di ba? Nga yung Magnolia, akala nila magagamit nila ng husto si William Navarro, pero nagkamali sila doon. Sa ngayon, wala pang malinaw na komento ang pamunuan ng Magnolia, particular si Coach Chito Victorero. Pero naniniwala po tayo na magbibigay siya ng pahayag tungkol sa isyong yan sa mga susunod na araw. At nga pala, kung makukuha ni Navarro ang kontrata sa Busan KCC Aegis, ayon pa rin sa report, bit-bit niya ang stats na 20.5 points and 10.5 rebounds kada bakbakan po yan. So guys, maraming salamat.